أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والكمال، أما الخلق بالنوال، وأصلها لأوليائه البال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المآل. Lahat ng papuri ay naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin at pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na ipinagkalob niya sa atin. Sa mga sandaling ito, sa oras na ito at sa gabi na ito ay isang paksa patungkol sa pagkakaroon ng mabuting may bahay. Pagkakaroon ng mabuting may bahay ay isang uri ng biyaya na masasabi ng bawat isa na pinakamainam na uri ng biyaya sa pangkalahatan pagkatapos ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin nito ay may tuturing ang pagkakaroon ng mabuting may bahay na mainam na biyaya na matatamo o maaring matamo ng isang haligi ng tahanan. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay ng mundo ay punong-puno ng mata o yung mga kaaliw-aliw at kagiliw-giliw na mga bagay sa mundo. At ang pinakamainam na kagiliw-giliw at kaaya-aya na meron sa mundo ay ang pagkakaroon ng mabuting may bahay. Rawahu Muslim. Sa ibang hadith na iniulat ni Ibn Majah, innamad dunya mata' wa laysa min mata'id dunya shay'un afdala min al-mar'ati as-salihah. Sa ibang hadith na iniulat ni Ibn Majah, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang mundo ay punong-puno ng mga kaaliw-aliw at ang pinaka mainam at kahigit-higit na kaaliw-aliw na meron sa mundo ay ang pagkakaroon ng mabuting may bahay o mabuting asawa. Pag pinakamainam na maaring makamit ng isang tao sa mundong ibabaw ay ang pagkakaroon ng mabuting asawa. Ang mabuting asawa ay siya na nagpapatotoo sa nilalaman ng loob ng tahanan sa pamamagitan ng pagiging payapa ng kanyang asawa habang ito ay nasa loob ng tahanan. Pakiramdam na kung saan ay nangangalaga o pinangangalagaan ang kanyang mga anak, ang dangal ng kanyang asawa at ang kanyang kayamanan habang ito ay wala. Kaya't sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Imam At-Tabarani, man razaqa Allahu imra'atan salihah faqad aanahu ala syatri dinihi walyattaqillaha fi syatri athani. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang biyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng butihing asawang babae, tunay na tinulungan siya ni Allah sa kalahati ng kanyang iman at katakutan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kalahati pa nitong natitira. Tinuturing na isang malaking biyaya ang pagkakaroon ng mabuting may bahay na asawa. Sabi ni Ibn al-Arabi, idza lam yab'ath Allah subhanahu
للرجل زوجة صالحة وعبدا مستقيما فإنه لا يستقيم أمره معهما إلا بدحاب جزء من دينه وذلك مشاهد معلوم بالتجربة. Sabi ni Ibn al-Arabi, kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpadala o nagkaloob sa isang lalaki ng isang butihing asawa, wa abdan mustaqima, at isang tuwid na alipin, fa innahu la yastaqim amruhu ma'ahuma illa bidihabi juz'in min dinihi. Sabi niya ay tunay na hindi magiging panatag ang kanyang sarili kasama silang dalawa maliban sa mawala ang kapiraso ng kanyang relihiyon. Tunay na ang butihing asawa ay mahiyalin tulad sa pangbihirang mamahaling bato. Ang pagkakaroon ng isang butihing asawa o may bahay ay may kukumpara sa isang pambihirang mamahaling bato. Na ang ibig sabihin nito ay mahirap hanapin. Mahirap hanapin. Pagkakaroon ng isang mabuting may bahay na babae ay talintulad ng isang mamahalin at pambihirang bato. Mahirap hanapin. Sabihin, hindi mo makikita sa tabi-tabi o hindi mo makikita sa pangkaraniwan ang tunay na isang butihing asawa. وَيُدَّخَرْ لِيَبْقَ خَيْرُهُ نَامِيًا بَعْدَ الْمَمَاتِ. At ito ay, ang kabutihan nito ay lalong nagiging napakahalaga, lalo na ito ay mananatili hanggang sa pagkamatay ng asawa niyang lalaki. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha lam yafrid az-zaka illa liyutayyiba ma baqiya min amwalikum." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na si Allah ay hindi niya inobliga ang zaka liban na lamang ito ay upang dalisayin ang natitira sa inyong mga ari-arian. Wa innama farada al-mawaritha litakuna liman ba'dakum. At tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay inilaan ang mana para sa mga taong matitira pagkamatay ng mga taong may-ari nito. Thumma qala, ala ukhbirukum bi khayri ma yaknizul mar. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ko bagay paparating sa inyo kung ano ang pinakamainam na maaring makuha ng isang lalaki. Sabi kanyang sinabi, al-mar'atu as-salihah. Isang pinaka mainam na maaring makamit ng isang tao ay ang pagkakaroon ng butihing may bahay. Paano masabi na butihing may bahay ang iyong asawa? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha nadarta ilayha o idha nadara ilayha sarrathu. Kapag tumitingin ka sa kanya ay nagkakaroon ka ng kasiyahan sa iyong sarili. Wa idha amaraha ata'atsu. At kapag siya ay inuutusan, sumusunod. Wa idha ghaba anha hafidatsu. At kapag lumisan ng kanyang asawa, kanya itong pinangangalagaan. Kanya itong pinangangahalagan. Ibig sabihin, pag wala ang asawa niya, iniingatan niya yung dangal, yung mga anak, yung sarili niya, at yung sa kanyang pagkatao bilang isang asawa. At kapag inuutusan ay hindi sumusuway, at kapag tinitingnan mo siya ay nakakaramdam ka ng kasiyahan mo sa iyong sarili. Ito yung isa sa mga palatandaan ng butihing asawa o butihing may bahay. May kasabihan ng mga Arab, kailang sinasabi na khairul qurana fil muktasab al-mar'atu as-salihah. Kahit sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
arba'atun minas sa'ada, al-mar'atu was-salihah, wal-maskanu al-wasi', wal-jarul salih, wal-marqabul hani, wa arba'atun minas syaqawah, al-jarus su' wal-mar'atu su' wal-maskanu ad-dayyiq, wal-marqabu as-su'. Rawahu Ibn Hibban wa sahahu Diyahu al-Maqdisi. May kasabihan ng mga Arab na pinakamainam na maaring makamit ay ang isang huwarang may bahay. Tuwirang o huwarang may bahay dahil sa ito ay mabiyaya at nagdudulot ng kasiyahan sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Totoo nga naman na kapag ang isang tao ay merong butihing asawa, nagiging magaan yung mga bagay na mahirap. Yung hanap buhay mo magiging magaan kahit ganito kabigat. Yung loob ng bahay magiging pinaka-safe na lugar kahit na ito ay maliit na bahay. O kaya naman ay ang mga problema ay nagiging mabilis ang pagresolba dahil meron kang asawang maaasahan at makakatulong sa iyo dala ng kabutihan na meron siya. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, 4 na kabilang sa kasiyahan o kaligayahan. 4 na kabilang sa kasiyahan at kaligayahan. Unang-una, ang butihing asawang babae. Pinakauna ay butihing asawang babae. Pangalawa, pagkakaroon ng maluwang na tirahan. Maluwang na tirahan. Pangatlo, meron kang kapitbahay na mabuti. Meron kang kapitbahay na mabuti. Pang-apat, pagkakaroon ng kaaya-ayang masasakyan. Pagkakaroon ng kaaya-ayang masasakyan. Ibig sabihin, kapag ang iyong asawa ay mabuti at mabait, relihiyosa masunurin sa iyo, para pinagkalobang ka ng Allah ng kaligayahan sa mundo. At kung ikaw ay biniyaan ng maluwang na tahanan, meron kang kaligayahan na matatawag dito sa mundo. At kung ang kapitbahay mo ay hindi pa kilamero o kalaban ay meron kang mabuting kasama na kapitbahay. At kung meron kang masasakyan na maayos na masasakyan, isa itong uri ng kaligayahan. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 na kabilang sa kabaliktaran ng kasiyahan. Ano ba yung kabaliktaran ng kasiyahan? Kalungkutan. 4 na kabilang sa kalungkutan. Ang unang-una ay ang pagkakaroon ng masamang kapitbahay. Hindi talaga masaya kapag ang kapitbahay mo ay ubod ng sama ng ugali o pakikitungo sa iyo. Masaklap pa doon, lalo na kung kamag-anak mo. O, di ba? Mga ganong bagay. So, pangalawa, ang pagkakaroon ng masamang asawa. Masamang pag-uugali, masama sa pakikitungo, masama sa loob ng bahay, wala talagang dulot na kaligayahan. Hindi ka payapa kung sa pinaka-safe na lugar ay hindi ka papayapa. Kung sa pinakaloob ng tahanan mo, na ikaw na mismo yung pinakahari dito ay may kasama kang pinakamasamang tao na makakasama mo, ito ay may tuturing na kabaliktaran ng kaligayahan na maaaring makamit ng isang tao. Pangatlo, wal maskanu ad-dayyiq, ang masikip na tirahan. Masikip na tirahan at maraming naninirahan ay hindi talaga masaya. Hindi talaga masaya. Kahit sabihin mong masaya, mayroon lang sigurong time na masaya, pero kadalasan hindi talaga. Masikip na nga yung tirahan mo ay dikit-dikit pa kayo. Diba? Dikit-dikit pa kayo. Ang pang-apat ay ang hindi kaaya-ayang masasakyan. Hindi kaaya-ayang masasakyan ay isang may tuturing na hindi kaligayahang may tuturing. Ang pagkakaroon ng mabuting asawa ay isa itong ipinagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi tayo pwedeng manghingi ng mabuting asawa tapos masama naman tayo. Di ba? Hindi tayo pwedeng manghingi ng asawang nagsasala tapos hindi naman tayo nagsasala. O hindi tayo pwedeng manghingi sa Allah at hindi pagkakalob ng Allah ang mabuting asawa, tayo sa sarili natin ay hindi pa tayo mabuting asawa. So paano tayo magkakaroon ng Allah,
Paano tayo bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuting asawa? Magpakabuti muna tayo. Paano tayo bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuting anak? Hanap tayo ng mabuting asawa pagkatapos nating maging mabuti sa sarili natin. Di ba? Kasi kung hanap tayo agad ng mabuting anak, gusto natin ng mabuting anak, unang-una hindi tayo mabuti sa sarili natin bilang Muslim, ay hindi talaga tayo bibigyan ng mabuting asawa. Hindi tayo bibigyan ng mabuting asawa. So kung gusto natin ng reliyosong babae, ay hanap din tayo ng, gawin mo nating reliyoso yung sarili natin. Kaya ganoon din sa mga babae, naghanap sila ng reliyosong lalaki na magga-guide sa kanila, magtatama ng mali, tuturo sa kanila, samantalang nasa kalagayan pa sila ng pagiging pasaway. Paano sila bibigyan ng Allah ng matuwid na asawa? Tapos pag nagkaroon sila ng pasaway na anak, anong sasabihin nila? Pasaway kasi yung anak ko kasi ganito ganyan. Unang-unang dapat tignan natin sa sarili natin ay tayong mga magulang. Naging mabuti baga tayong tatay o nanay sa pamamagitan ng pagiging mabuti sa ating sarili at pagpili ng ating mapapangasawa. Ang unang karapatan sa atin ng ating mga anak, ang pumili tayo ng butihing asawa. Yun ang unang karapatan sa atin ng ating mga anak. Dahil saan pa ba magmamana ang anak natin kundi sa atin, hindi naman sa kapitbahay. Mahirap pag sa kapitbahay nagmana yung anak. O di ba? Mahirap pag sa ninong o sa ninang o sa ano pa man nagmana. O sasabihin ng asawa mong babae ay nagmana sa ano niya. Sa kapitbahay o ano. Ay problema 'yon. Problema na malala. So ito ay saan nagmamana o kukuha ng gagayahin at tutularan ng anak sa kanyang magulang. So ang unang salamin ng anak, hindi agad yung mga kalaro niya, hindi yung mga kalaro niya sa school, o hindi yung kalaro niya sa community, sa kapitbahay, sa loob muna ng tahanan. So ang salamin ay nagpapakita kung sino ang nagsasalamin dito. Alangan naman, nagsasalamin ka na maputi ka sa labas ay maitim ka naman. Hindi ganoon. Ang salamin ay nagpapakita kung sino ang nagsasalamin. So kung ikaw, tumayo ka sa harap ng iyong anak, yun yung salamin mo na kailangan mong ayusin bilang isang haligi ng tahanan o kaya bilang isang ilaw ng tahanan. At ito ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagpili ng mabuting asawa. Ano, mga brother naghanap ng ustadya na sister. Samantalang di naman nag-aaral, di naman nagsasala. Ganon din yung mga sister, naghanap sila ng mga gwapo. Ano ba? Naghanap sila ng maalam ng mga brother, pero hindi naman nila tinitignan yung sarili nila kung nasaan yung antas nila. Tandaan natin, ang mga dalisay para sa dalisay. Ang mga mababait para sa mababait. Di ba? Magkakalooban tayo ng Allah ng kung ano ang mabuti pagkatapos natin ayusin ang sarili natin at hingin ang karapat-dapat sa atin. Hindi huwag na tayong maghingi manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na, Ya Allah, biyayaan mo ko ng maganda, na memorize ang Quran, na may magandang pag-uugali. Kulang na lang sabihin mo, yung meron lahat sa Kanya. Pero hindi naman natin makita yung sarili natin na ganitong uri ng pagkatao, lalong-lalo na sa pagsunod natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. May kasabihan si Taus ibn Kaysan, rahimahullah, al-mar'atu salihah, mataluha pin nisa'i kamathalil gurab al-abyad, fi alfi gurab. Sabi ni Taus ibn Kaysan, ang mabuting babae sa hanay ng mga kababaihan ay kahalintulad ng puting uwak sa libu-libong mga uwak na itim. Mahirap hanapin, di ba? Mahirap hanapin. So kung maghanap ka ng mabuting asawa, mahirap hanapin. Kasi nga katulad ito ng isang puting uwak sa libu-libong mga uwak. Sa libu-libong itim na mga uwak. Yung pagkakaroon lang ng puting uwak, pambihira pa yun. Tapos isa lang yung bilang niya. Talagang mahirap talagang hanapin. Mahirap hanapin. So ganun din sa mga babae, pagkakaroon ng tuwirang lalaki ay parang puting uwak sa lahat ng mga uwak. Mahirap hanapin. Madali lang ipanalangin at madali lang pangarapin. Pero mahirap tutuhanin, lalo na kung ito ay hahanapin natin mismo sa sarili natin. So tandaan natin yung kasabihan na yun.
At ito ay tumutugma sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'a li arba'a. Ang babae ay pinipiling pakasalan, mapangasawa, maging kasama, maging kabiyak sa buhay ng lalaki sa apat na kadahilanan. Anong unang-una? Unang-una, limaliha. Dahil sa kayamanan niya. Matandang mayaman, hindi ko sinabi yun. O, di ba? Dahil sa kayamanan. Bakit pinakasalan ni Pulan si Pulan? Si Pulana dahil sa mayaman. Dahil mayaman si Pulana. Iyan mo na yung ibang bagay. Ang mahalaga ay merong kayamanan. Pangalawa, walihasabiha. Dahil sa kanyang katayuan sa buhay. Siguro anak ni mayor, o pamangkin ni attorney, o kaya naman anak ng chief of police, o anak ni kapitan, anak ni councilor, katayuan niya sa buhay. Yun ang dahilan ba't pinapakasalan. Para pag napangasawa mo, magkakaroon ka rin ng impluensya, kapangyarihan, susunod na rin yung kayamanan, mababangkit na rin yung pangalan mo. Yun nga lang, nakabuntot sa pangalan ng asawa mo. Di ba? Si Pulan, napangasawa si Pulan, kaya ngayon ay ganun na rin siya. Nagtatrabaho na rin sa munisipyo. Halimbawa lang yun. Pangatlo ay wali jamaliha dahil sa kanyang kagandahan. Ito yung physical na appearance, maganda. At ang lalaki, pagdating sa maganda ay merong iba't ibang standard. Malaki ang mata, maputi, matangos. Aywan ko kung ano yung mga matangos ang ilong. Basta maganda. So dahil sa kagandahan, kaya siya pinipiling maging asawa, kabiyak o ano paman. At panguli dahil sa kanyang relihiyon. Panguli pa yung dahil sa kanyang relihiyon. So talagang patunay na marami sa mga lalaki, ililate na lang nila yung religion, saka na yung religion. Maganda na yung nauna, ito na yun. Diba? Mapera na, ito na yun. Diba? Maniligtas tayo sa kahirapan dahil mapera. Ano pa, yung ibang kadahilanan, yung impluensya o katlagayan sa buhay. No. So, panghuli ay yung dahil sa kanyang relihiyon. Dahil nagsasala o naghihijab, mabuti ang pag-uugali, nag-aayuno, mayroong matatag na paninindigan sa kanyang relihiyon, may pinangahawakan na matatag na akida, pinipili siyang mapangasawa. Pero Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matapos niyang banggitin ng lahat ng mga ito, ay sinabi niya pa rin na piliin mo yung may relihiyon. Kasi kapag ang asawa mo may relihiyon, nagsasala, naghihijab, nag-aayuno, maalaga sa mga anak, maganda yun. Magiging maganda siya sa iyong mata. Pag masunurin ang asawa mo, maganda yun. Pero kahit maganda ang asawa mo, hindi masunurin, pangit pa rin yun. Diba? Kahit na hindi mayaman ang napangasawa mo, pero relihiyosa siya, magmumukhang mayaman yung loob ng bahay. Magmumukha kang mayamang lalaki na pinapangarap ng mga ibang mga lalaki. Bakit pinapangarap pa ng ibang mga lalaki? Kasi may asawa kang relihiyosa. Sa panahon ngayon na may kayamanan, may impluensya, may kagandahan, marami pa ring mga lalaki ang nag-ahangad ng mabuting relihiyosang asawa. Bakit mabuting relihiyosang asawa? Kasi pag nagkaroon ka ng anak, sino magtuturo niyan? Yung maganda mong asawa, tuturuan niya yung paganda. O, di ba? Tuturuan niya lang magpalago. Yung kayamanan, dadami yan o kaya naman kukunti. Yung maraming kayamanan, maaring lalago o kaya naman maaring kukunti. Yung kagandahan ng asawa mo na pinakasalan mo dahil matangos yung ilong, malaki ang mata, o ano pa mang kadahilanan ay kukulubot din yun. At pag kumulubot yun ay hahanap ka na ulit ng maganda. O, di ba? Hahanap ka na ulit ng pasok sa standard. Pero yung asawa mong relihiyosang nagsasala, hindi mo utusan nagsasala, nag-ayuno, tinuturuan ng anak mo ng kabutihan sa pagiging isang Muslim, isa itong uri ng puting uwak na mahirap hanapin sa lahat ng mga uwak. Pambihirang uri ng mamahaling bato na kailangan mong magbuwis ng pawis, magbuwis ng oras, pagkakataon para mahanap at wala pang kasiguraduhan kung makakahanap ka ng ganitong uri ng babae. Ang hadith ay iniulat ni Imam Muslim at Imam
Al-Bukhari. Minsan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinanong. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinanong, "Ayyun nisa'i khair?" Ano ba ang pinakamainam na babae? Ano ba yung pinakamainam na babae? Sinong tinanong ang Propeta Muhammad? Ano ang tinanong? Ano ang pinakamainam na babae? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi tasurruhu idha nadar wa tuti'uhu idha amar wa la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka mainam sa hanay ng kababaihan ay yung kapag tinitignan mo ay masaya ka na. Di ba yun? Tinitignan mo yung asawa mo, nasisiyahan ka, napapangiti ka. Hindi yung ayaw mo na nga makita, hindi ka pa masaya. Diba? Ayaw mo na nga makita, hindi ka pa masaya. So pag nakikita mo ang asawa mo, nasisiyahan ka dahil sinusunod ka niya sa mga gawain patungkol sa Islam. Bawa, nakita mo yung asawa mo nagsasala, masisiyahan ka bilang isang lalaki. Makikita mo ang asawa mong nagbabasa ng Quran, masisiyahan ka bilang lalaki. Makikita mo ang asawa mo nagme-memorize ng Quran, masisiyahan ka bilang lalaki. Makikita mo na ang asawa mo ay gumagawa ng mga gawaing inililihim niya sa iyo at inililihim niya sa iyo samantalang ito ay hindi malilihim sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makikita mo ito, masisiyahan ka bilang isang kanyang asawa. At yung sumusunod sa iyo at hindi ka susuwayin. Sa Islam, anumang pag-uutos ng nagdudulot ng paglabag sa Allah ay hindi pwedeng sundin. Hindi pwedeng sundin yun. Ang lalaki, inutusan niya ang kanyang asawa na gumawa ng masama, hindi yon pwedeng sundin. Pero kapag ang lalaki inutusan niya ang kanyang asawa sa bagay na may kabutihan dito at agad na tumatalima ang asawa nang hindi tumatanggi. Kasi hindi natin maiwasan, tatanggi talaga. Magluto ka ng almusal, ikaw na lang. Kaya mo naman magluto, ganito ganyan. Ito ay mahirap talaga pag ganun. Wala tukhalifuhu bima yakrahu fi nafsiha wa malihi. At isa sa mga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang katangian ng butihing babae ang hindi sumusuway, lalo na kung ito ay patungo sa hindi ka nais-nais para sa lalaki. Ito man ay may kaugnayan sa kanyang sarili o kaya sa kanyang ari-arian. Sabi ng kanyang asawa, kapag inutusan siya ng bagay na mabuti, kahit na sa kanyang sarili bilang babae ay mabigat, gagawin niya yon o ginagawa niya yon para sa Allah, hindi para sa kanyang asawa. So yun ay ilan sa mga kabutihan ng pagkakaroon ng isang mabuting asawa. So ang isang Muslim, lagi tandaan natin sa sarili natin, ang asawa natin ay salamin natin, kabiyak natin, kalahati ng ating pananampalataya. Kalahati ng ating pananampalataya. Kahit naman, lagi-lagi pinapaalala ng ating mga ulama na mas mabilis, mas magaan, mas madali sa isang babae ang pumasok ng paraiso kumpara sa isang lalaki. Bakit mas madali, mas magaan? Kasi kung sumusunod ang babae sa kanyang asawa, nagtatayo ng pagdarasal, nagtatayo ng pag-aayuno, at namatay ang kanyang asawa, namatay siya, na kinalulugdan siya ng kanyang asawa, pagbubukas sa kanyang tarangkahan ng paraiso at namimili siya kung saang paraiso o tarangkahan ng paraiso siya papasok. Diba? Kumbaga yung babae ay, hindi ko sinasabi na papaborito sa mga lalaki. Nagagamitin ng mga lalaking basihan para utos-utusan o gawin ng lalaki ang kanyang gusto sa kanyang asawa dahil sasabihin niya lagi na, pag sinunod mo ko, pasok ka ng paraiso. Hindi ganon. Ito ay isang bukas na panawagan sa Islam para sa mga kababaihan na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga kababaihan ng pinakamaraming mananahan sa impyerno. Sa kabila ng pinakamaraming mananahan sa impyerno ay mga kababaihan, pinakamadali sa mga kababaihan ang makapasok ng paraiso. Kung namatay ang isang babae na nalulugod ang asawa niya sa kanya, ibig sabihin hindi siya pasaway na babae nung nabubuhay. Inasikaso niya ang kanyang mga anak, iningatan niya ang kanyang sarili, pinangalagaan niya ang kayamanan ng kanyang asawa,
iningatan niya ang kanyang sarili sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i-welcome siya sa kabilang buhay. Saang pintuan ng paraiso mo nais pumasok? Saang pintuan ng paraiso mo nais mo pumasok? Samantalang ang lalaki ay tatanungin siya sa maraming bagay. Saan niya nakuha ang kayamanan niya? Tatanungin siya sa kanyang asawa, tatanungin siya sa kanyang anak, tatanungin siya sa maraming bagay. Hindi naman nangangahulugan na pag mabuti ang lalaki ay agad-agad siya papasukin ng paraiso. Merong mabigat na responsibilidad at obligasyon ang lalaki. At sa mga babae na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kababaihan, magbigay kayo ng kawang gawa sapagkat kayo ang pinakamaraming mananahan sa impyerno. Sino yon? Mga babae. Diba? Bakit mga babae? Bakit ang mga babae ay maraming nananahan? Alam natin, ugali ng babae, katayuan ng babae, pag-ugali ng babae, may negative, may positive. Ha? May pag-ugali na hindi kaaya-aya, nananatili sa kanya, na mahirap mabura dahil lang yon sa kanyang pagiging babae. At mahirap na ituwid ng pagtutuwid na nais mong pagtuwid dahil nangangahulugan ito ng hiwalay. So ang tinuturo sa atin ng Islam, magsabar, dalihin mo kung kaya hanggat saan mo kayang dalhin, ipanalangin mo sa Allah, turuan mo. Kaya sa mga kalalakihan, kinakailangan mag-aral tayo sa Islam. Dahil ano ang ituturo natin sa anak natin na babae, sa asawa natin, sa mga anak natin, kung wala naman tayong kalaman sa Islam. Wala tayong maibibigay kung walang-wala naman tayo. Tandaan natin na ang mga kababaihan ang humuhulma ng susunod na henerasyon. Kahit ang hulma ng babae na mabuti, asahan natin ng susunod na henerasyon ng mga Muslim ay mabuti. At kapag ang mga kababaihan at ang mga ilaw ng tahanan ay naging hindi mabuting halimbawa ng mga kababaihan sa Islam, wala tayong aasahan na magdadala ng mensahe ng Islam sa inaharap, kundi ito ay pagkalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit iniin natin lagi sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang sinumang walang asawa, biyahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuting may bahay, mabuting asawa. At ang mga nagbabalak mag-asawa ay aralin mabuti ang sarili at hanapin ito sa pamamagitan ng pinakaunang pundasyon, kaalaman sa Islam at pagiging reliyosang babae. Naway biyahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga butihing anak na silang magdadala ng pangaral ng Islam hanggang sa susunod na henerasyon ng mga tao. At nawa ay gawing mabuti ng Allah ang ating mga may bahay. Pagkalooban sila ng kaluwagan sa reliyong Islam at ipabilang sila sa mga makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga tao o uri ng mga kababaihang pagpipiliin sa anong uri ng tarangkaan ng paraiso sila makakapasok. At naway pagkalob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming kabutihan sa kanila, sa kanilang mga sakripisyo, malasakit at pagmamahal sa kanilang mga asawa at mga anak dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Subhanakallahumma bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.